awit na mayroon pong nakaka-inspire na message. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Amen? At salamat sapagkat daman-daman natin ang kagalakan ng Panginoon sa ating pagpupuri sa pamamagitan ng awit. Salamat kay Teacher Michelle na nanguna kasama ng music team. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah! Puno ng kagalakan ang ating puso sa dakilang gawa ng Diyos. At bago po ang salita ng Panginoon, inabot sa akin kanina, ito pong pagpapahalaga na ibinigay sa ating ministry ng PBEP, through PBEP, Philippine Values Education Program. Yan. Ito po ay galing po sa Solo Elementary School. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, permado ng principal, si Dr. Celerina Sentones. Yan, ito po. At hindi lamang po sa Sulu, magi po doon sa Mabini National High School. At alam ko po, naging blessing ang Philippine Values Education Program. At hindi lamang doon, maging po dito sa elementary. At tinatanong kung tayo po ay magpapatuloy. At gusto nila makapagpatuloy na magturo dito sa elementary. Mga more or less 500 ito, mga estudyante, ang atin pong namimisyonan sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! At may report po, dumalo po ako ng meeting dito po sa meeting ng Batangas na ang nabahaginan ngayong taong ito ay nasa mahigit 200,000 nationwide na mga estudyante. At dito po sa Batangas ay 11,000 na mga estudyante ang nabahaginan ng salita ng Diyos. Praise God! Hallelujah! May ginagawa ang Panginoon. Kaya ipagpatuloy po natin ito. At karagdagan po ng ating pasasalamat ay bukas ay gaganapin yung ating pong BBS doon po sa ating church planting na sa church doon po sa Mabini Bethel Temple. Hallelujah! At tulungan ng Panginoon na itong linggo na ito na darating, pagpalain ng Diyos ang maraming mga bata, pamilya sa Sulu. Amen po. Suportahan po natin dito sa panalangin. At siyempre, naroon din po yun pong ating pagtutulungan at pagkakaisa sa anumang ating pwedeng gawin para po ito ay maging matagumpay. Kasama din po ang ating pasasalamat, naging matagumpay ang ating Family Day. Praise God. Hallelujah. Talagang ang Diyos ang nagpapatupad ng plano. Tayo nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Bakit po? Ang plano sana, ang devotion o pagbabahagi ng salita ng Diyos, counting praise and worship, ay gaganapin sa loob ng resort. Alam niyo kung natuloy yun, hindi ho magkakaintindihan. Kasi ang ingay, may mga music na. Pero alam niyo, habang nag-aantay, pumasok, nabigyan na ng pagkakataon, ang short na devotion ay ginawa sa labas. At yun, malaya nakapagpuri, malaya nakapagbahagi ng salita ng Diyos. At salamat sa kanyang provision, kahit medyo malaki ang ginastos ng simbahan, pero masaya naman ang mga kapatiran na nakapag-enjoy ng araw na iyon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sayang yung iba, hindi nakasama, may kanya-kanyang dahilan, pero loobin ng Diyos sa kanyang kalooban, magkaroon muli ng Family Day. Gusto po ba ninyo yon? Sabi nyo, mahal ang gas. Ang Diyos ang magpo-provide. Nasa 165 ang nakasama sa Family Day. At kita ko naman yung mga bata, pumasok na medyo maputi. Kaya nung pauwi na, nagdamit na, parang may nakasampay. Talagang ang mga bata ay hindi mapigilan. Example ko na lamang, yung anak ni Konsihal, ni Junior. Pagka nilamig na, yon, aahon na. Pagka nakaramdam uli, iiyak sa kanyang mga magulang, balik na naman sa tubig. Pagka nilamig uli, ahon uli. Tapos yun, balik na naman. Nakatatlo yata ang balik sa tubig. Kaya ang mga bata, enjoy na enjoy. At yun namang matatanda, iwan ko kayo nag-enjoy sa katitingin sa inyong mga anak. Kasi mahirap
maligo na may mga bata na kayo po ay tinitingnan. Kaya salamat po sa mga sasakyan na inyo pinagamit. Talagang dinedicate nyo yan sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Ano ho? At saka sa ice cream na talagang hindi, kahit nakabukas na ay yun, talagang wanto sawa ay hanggang sa huli. Kaya salamat po sa masaganang provision ng ating Panginoon. Hindi naman to taon-taon, kasi tanda ko yung huling family day natin 2018, kung hindi ako nagkakamali. Kaya kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. At sa araw ding ito, nais kong ibalik ang papuri sa Diyos dahil sa araw na ito, 22 years na kami sa San Pedro Bethel Temple. Hallelujah! Kung mabalikan ko lamang po, doon po sa Navotas, siguro mahigit 2 taon ako doon. Nagpastor 1993. Tapos napunta po sa Buktaal, mga 1 year mahigit. Tapos ay ako po nagpastor sa Lubo, Batangas. Nasa more or less 2 taon din. At nag-mission sa Mindoro. At yun po, mga halos 2 taon din. Tapos bumalik po at mahigit 4 na taon dito po sa Ibaan. 2004 po yun. At yun po, sa kalooban ng Diyos. At dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito, April 2004. At kung saan mandali ng Panginoon sa kalooban niya, isang bagay ang nakita ko po sa paglilingkod. Kapag tayo'y sumunod sa Panginoon, saan man tayo dalhin ng Panginoon, naroon po yung kanyang pagsama. Naroon po yung kanyang pabor. At napakasarap sumunod sa Panginoon sa kabila ng anumang nangyayari sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Ang daming mga pagsubok, pero kapag ang Diyos ang ating kasama, siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan at tagumpay. At dahil doon, gusto ko na rin announce, baka kayo makaalis agad, ay meron po mga combined na mga contributions ng mga blessing sa araw na ito. Kay Brother Louie, dahil siya ay 60 ngayon, 61. Wala ngayon si Brother Louie, nagpaalam. Siya ay sumagot ng kutsinta. Ako naman ay puto. Si Brother Dennis ay bumalik galing sa barko at sila mag-asawa nagpapasalamat sa Diyos ang kanilang sambahayan. Sagot nila ang pansit na kanton at may bihon. Hallelujah. Aba, hindi po napigi. Sabi, pagka dito sa Batangas, ay maraming wala kang panulak. Hindi kayo tutulak. Aba, sabi, minsan lang naman, ayoko yung nakakataas ng sugar yan. Yung Coke. Ayan, kaya meron. Thank you, Brother Danny. Hindi halatang magsi-60 ka na. Si Ate Amor at saka si Kuya Danny. Kaya may Coke na maliit na ganyan sa atin. Pero sapat na yon. Amen po. At kung ayaw ng Coke yun, may kape doon. Salamat sa inyong lahat. At ito po ay sama-samang pagpupuri natin at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Lahat po ba'y nagagalak? Tayo nasa bahay ng Panginoon. Dadaling ko ang salita ng Diyos at ang akin pong paksa na ibabahagi sa inyo ay tungkol sa kahangahangang gawa ng Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po ay may Biblia, buksan po ninyo dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, mga talatang 10 hanggang 17. Tayo po tumayo habang aking babasahin, sundan ng inyong mga mata. Ito pong batayan ng mensahe ngayon pong umaga. Luke chapter 13 verses 10 to 17. Sabi po dito, sa isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman."
Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkungwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka at asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham, ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon, hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangang bagay na ginawa niya. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, kami po ay sa bahagi ng pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko ang patnubay ng inyong Espiritu. Maunawaan namin ang inyong mensahe at kalooban mo lamang ang mamutawi sa aking labi. Maraming salamat sapagkat sa oras na ito, mangungusap kayong malapitan sa mga naparito sa iyong pangalan. Purihin ka, O Diyos, sa pagpapala ng iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Salamat po. Ang ibig sabihin po ng Sabbath ay to desist or cease or rest. Pag sinabing desist, ito po ay to abstain from work. Magpapahinga, titigil, hindi magtatrabaho. Ang Sabbath ay nag-umpisa po sa Friday 6 p.m. to 6 to 6 po yan, yung Sabbath. Ito po ay nag-ugat noong pong paglikha ng ating Panginoon na siya po ay nagpahinga. 6 na araw na siya po ay lumikha at ika-7 araw, sabi doon, ang Panginoon ay nagpahinga. Nagpahinga po siya, hindi ibig sabihin na pagod. Hindi po napapagod ang Panginoon. Ibig sabihin po nagpahinga, siya po ay tumigil na. Tumigil noong panahong iyon. At ito po ay nagpatuloy noong pong nasa wilderness, ang mga Israelita, alam naman natin ang kasaysayan, na ang mga Israelita ay inilabas mula po sa Ehipto at sila po ay dadalhin o dinala sa lupang pangako. Alala ninyo na ang Panginoon nagbigay sa kanila ng tinapay, yung mana. Ang ibig sabihin ng mana, what is it? Yun po ang ibig sabihin. At ang sabi ng Panginoon, sila'y mamumulot sa loob ng 6 na araw, yung ika-6 na araw, dodoblehin nila. Okay? Tapos sa ika-7 araw, magpapahinga sila. So yun po ay Sabat. At hanggang sa nung ibinigay yung covenant, kay Moses, ito po ay naging tuntunin na nila, na ipangili nila ang araw ng Sabat. Hindi po magtatrabaho. Talagang sila talaga ay magpapahinga. Ngayon, sabi po dito, si Jesus ay nagpunta sa sinagoga. Araw ng pamamahinga. Sa banal na kasulatan, iisa po ang templo, pero marami pong sinagoga. Ang sinagoga po, ito po ay teaching institutions. Dito po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pwede rin pong sumamba, meron pong pananalangin. At kapag meron pong 10 pamilya, pwede magkaroon ng sinagoga. At ang history ng sinagoga, ito po ay mula nung panahon na natapon ang mga taga-Huda sa Babylonia, palibasa malayo sa templo, so nagkaroon po ng pagsasama-sama para sa pag-aaral ng kasulatan. At ito po ay nagpatuloy hanggang sa ang mga Israelita na ito, mga taga-Huda, hanggang sa panahon ng Panginoon na nasasakop na sila ng Roma. At dito po, ang rabbi, wala pong naka-station na isang rabbi na magtuturo. So, yung rabbi may karapatan po siya na humawak po ng kasulatan at magbasa at interpret po ito. Makikita natin sa unang bahagi ng aklat ng Lucas sa chapter 4 ay pumunta ang Panginoon sa sinagoga
at kinuha niya po yung kasulatan at binasa na ang sabi doon siya ay pinahiran at sabi doon para magpalaya sa inaapi, para po magbigay ng paningin sa mga bulag, magpahayag ng mabuting balita at ng pagliligtas ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus ay natupad ngayon ang kasulatang ito. Yun pong sinasabing yun, kung hindi ako nagkakamali, nasa Isaiah. Ano po? Yun po ay binanggit sa Isaiah at ito po ay binanggit ni Kristo, natupad ngayon. Ano? Yung kasulatang yon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Messiah, ibig sabihin, literally means yan, pinahiran. At kapag pinahiran, ibig sabihin, siya po ay pinili ng Diyos na mayroong pong misyon, na mayroong pong tungkulin na gagawin. Halimbawa po, ang priest, siya po ay pinahiran. Ang prophet, pinahiran bilang tagapagsalita ng Diyos. Ang hari, siya po ay pinahiran. Meron po siyang natatanging tungkulin. At makikita ho natin, pagkatapos ng water baptism ng Panginoon, ay bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At bago siya nag-ministry, alam naman natin na ang sabi ng Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ang pahid niya ay hindi literal na langis, kundi yun pong pagsama sa Kanya ng banal na Espiritu na meron po siyang natatangi na misyon, natatangi na layunin kung bakit naparito ang ating Panginoon. Ang inaasahan ng Israel ay warrior, mandirigma na magpapalaya sa kanila. Iniisip nila na ang kanilang Messiah hinihintay ay nakasakay sa kabayo. Pero lang po ninyo, si Jesus, yung triumphant entry sa Jerusalem, hindi po sa kabayo nakasakay. Saan po siya sumakay? Sa asno. Ang iniisip ng mga Israelita ay kalayaan lamang doon po sa panunupil sa kanila, sa pagpapahirap sa kanila, ng sumasakop sa kanila. Pero alam ninyo, ang misyon ng Panginoon higit pa doon. Kaya po nung idineklara, sinabi kay Jose, na nung ipapanganak ang ating Panginoong Hesus, maglilihi ang isang birhen ng isang lalaki, manganganak ng sanggol at ang ipapangalan ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Kaya hindi nakapagtaka na ang ating Panginoong Hesus, nagpalaya po siya talaga ng mga inaalihan ng demonyo, gumawa ng mga himala. Siya po ay nagpagaling ng iba't ibang sakit at karamdaman. At kahit na siya po ay bumuhay pa ng patay, talagang walang imposible sa ating Panginoon. Pero hindi natatapos doon ang kanyang misyon. Hallelujah. Hindi lamang siya para magpagaling ng mga may karamdaman. Hindi lamang physical. Ang kanyang misyon din ay pagalingin ang ating spiritual na karamdaman. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Lagi ko po ito nababanggit, walang nagtagumpay sa kasalanan, walang ni isa, mula noon hanggang ngayon, walang nagtagumpay diyan. Kahit sa kamatayan, wala din nagtagumpay mula noon hanggang ngayon. Pero mayroong isa nagtagumpay, si Jesus ang nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. At dahil sa Kanya, salamat sa Diyos, ang lahat ng nagtiwala kay Kristo ay nagtagumpay din sa kasalanan at sa kamatayan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Makikita ho natin dito po sa mga talatang ating binasa, na encounter po dito, merong isang babae, ang sabi doon, for 18 years na siya po'y kuba, hindi makaunat. So hindi niya pwedeng itaas ang kaniyang ulo, napakasakit. Imagine that, 18 years, 18 taon na pinapahirapan. At ang sabi doon, meron siyang spirit of infirmity. Ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Grabe, Pero isang nakakamangha at napakaganda, sa kabila ng kanyang kalagayan, pumupunta pa rin siya sa sinagoga. Nakita po ba natin yan? Pumupunta pa rin siya sa sinagoga. Kasi merong iba na kapag
may pagsubok, may mga kahirapan, may mga problema, ang isipin ka agad, ayaw ko nang sumimba. Ayaw ko nang mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Kasi sa sinagoga, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, ang babae ay nasa sinagoga. Hindi po 1 taon lamang, hindi 2 taon lamang. For 18 years na siya po ay may karamdaman, naroon siya sa sinagoga. Isang bagay ang nakaka-encourage na pwede natin po nagagawin, anuman po ang mangyari, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Ito po lagi ko pong nababanggit Lumayo ka sa Panginoon, may normal po ang may problema sa buhay na ito. Amen po ba? Normal lamang po. Hindi abnormal, normal. Sabi mo nga sa iyong katabi, ako na nalangin. 1 taon na nanalangin. Hindi mo pa rin tuntung. Ayoko na. Mga kapatid, hindi po yun ang solusyon. Alam po ninyo, kung normal na may problema, lumayo ka sa Panginoon, may problema pa din, ang pinaka-the best, huwag kang lumayo sa Panginoon. Kasi kapag nasa Panginoon ka, may katuwang kang higit na makaya. Amen? Amen po. So manatili ho tayo sa Panginoon kasi, mga kapatid, ang Diyos ay merong tamang panahon sa ating mga pinagdaraanan. Huwag kagad tayo na, 1 taon ko na pinagpipray 2 taon ko na pinagpipray. Kung kalooban niya ng Panginoon, mangyayari yan. At ang pinakamabuting panahon ay panahon ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit yung nasasabi na late na ang Panginoon, di ka tinutugon? Kasi nag-set ka ng date. Lord, dapat ganito. Tutugunin mo ako, ganito. Dapat ganitong panahon, ganitong araw. Ngayon, nung hindi dumating, sasabihin mo, Lord, late ka na. Lord, tinanggihan mo ako. Lord, unfair na. Iniisip mo, yung pinakamabuting panahon mo, sa iniisip mo, yun ang best sa iyo. Mga kapatid, iba po yung ating panahon kaysa panahon ng Panginoon. At laging pinakamabuti yung kalooban ng Diyos. Amen? Laging pinakamabuti ang kalooban ng Diyos. Let His will be done. Kaya, makikita natin sa bahaging ito, ang sabi doon, anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay nagturo. Verse 10. Siya po ay nagturo. Isang araw na pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa isang sinagoga. Hindi lamang siya nagturo, kasabay noon na meron siyang compassion. Pangalawa, sabi doon, nagpalaya. Nagpalaya. Saan? Doon sa spirit of infirmity. Sabi ng mga nag-aaral, itong babae na ito, not necessarily she was possessed. Hindi po, ibig sabihin, siya po ay possessed nung time na yon. Maaaring siya po ay oppressed. Meron siyang spirit of infirmity. Meron talagang sakit na gawa ng masamang espiritu. At doon, ang sabi ng Panginoon, malaya ka na, pinalaya ka. Tayo po mga kapatid, huwag natin laging lahat isisi sa masamang espiritu. Kapag tayo nananalangin, halimbawa, sumakit ang ngipin, espiritu ng sakit ng ngipin, lumayas ka. Hindi naman gayon. Kung pumunta ka na lang sa dentista, pabunot mo na yon. Kasi wala namang espiritu yon. Yung mga minsan na masyado nagiging hyper na lahat na isinisi sa masamang espiritu. Espiritu ng sakit ng ngipin. Pero hindi naman ibig sabihin na walang sakit na caused by evil spirit. Meron talaga din. Kaya magiging discerning ka din. Tama po? Meron pong isa kaming pinag-pray, sabi ng isang pastor, ay possess yan. Hindi naman possess yan. Kaya yun, nirecommend na siya po ay ipagamot. At yun, gumaling po siya. Meron ganun po talaga. Sinasabi, possess ka agad. Sabi ko, hindi possess yan. Pero may isang pangyayari, araw ng linggo, na meron pong tumawag sa amin
na ipag-pray namin na napoposes. At talaga naman, sapagkat may previous experience na itong teacher na ito. Ito pinaging teacher dito po sa Shilonite. At may instance na siya po ay lumulutang. Aba, talagang yun po ay posesyon. Kasi hindi normal na lulutang. Wala ka naman sa tubig pero lulutang ka. At nung kami po ay pumunta, diyan pa po siya nakatira diyan po sa bahay diyan ng mga umpe. At pagdating namin doon, yung boses niya iba, tapos ang kanyang pagsasalita, iba rin talaga. At nakita ninyo yung mga nakasama namin noong mga panahon yon. Alam niya nila yan. At anong ginawa namin? Pinapray namin. At umawit muna. Siyempre, yun ang umawit kami ng tanda ko. Kasi pagka ganyan, yung paraan na ibinibigay ng Diyos sa amin, inawit namin yung very popular na awit, In the Name of Jesus. Ayun. Tapos pinag-pray namin, pinalaya yung teacher na yon. Yun talaga, possess. Ay kahit pa inumin mo po yun ng iba-ibang klase ng gamot, ay hindi naman lalayas ang masamang espiritu. Lalayas lamang ang masamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Kasi lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan niya. Walang kahirap-hirap sa Panginoon. Di yung makikiusap ang Panginoon, magmamakaawa. Sa Panginoong Jesus, pagharap pa lamang ng mga masamang espiritu, sila nang ang lumuhod, natakot sa ating Panginoon kasi may authority ang Panginoon. So mga kapatid, isang paalala na kapag tayo nag-pray, hindi lahat isinisisi sa demonyo. Magkaroon tayo ng discerning na kung kailangang ipagamot natin. Amen? Kaya sana wala na pong mananala. Espiritu ng sakit ng ngipin, o lumayas ka. Nako, kahit na palayasin mo ng palayas, hindi yan lalayas. Minsan nangyari po sa akin na, siyempre, tanda-tanda ako nun ako'y nasa ibaan, may isang pastor na mapunahin kapag nangaral, namumuna, hindi lamang sa loob ng church, kundi sa paligid. Pinupunan niya yung haba ng mga damo. Kaya naalala nila, dahil rotation, ay iikot yung pastor na yun doon. Kaya nung madaling araw naman, yung namang mga alas 4 ng madaling araw, naririnig ko sa aking pastoral house, doon sa loob, ay yung sabi ko, masamang espiritu, lumayas ka, masamang espiritu, lumayas ka. Ako hindi lumayas. Sabi ko, ako'y tutulog na. Aba, pagdungaw ko nga sa bintana kinabukasan, may nagtabas. Sabi ko, naku, may nagtabas. Sabi ko, ay hindi nga lalayas. Yun palang aking kapitbahay, si Brother Peter, hindi daw nakatulog ng madaling araw. Kaya ginawa, nagtabas na lang doon. Sabi ko, pambira ka, hindi ka mala nagpaalam. Yun, talaga hindi lalayas yun. Ay nako, kahit na, kaya nung ilang beses kong pag-pray na hindi lumayas, hanggang naman ako'y nagising, nakalimpungatan ko yung lakas ng yung taga ng karet, tapos doon pa sa likod ko naghahasa. So, ko ito, hanggang madaling araw kay Marir. Ano kung maiisip mo nga noon? Ay di, sabi ko, Jesus name, lumayas ka, tumigil ka, re-review kay Jesus name. Sige lang, bahala ka na. Di ako'y tumulog na uli. Yung paggising ko nga, bagong tabas. Yung pala si Brother Peter. Yung mga ganon. So, nawala ang aking discerning of spirit ng time na yon. Kaya, maging maingat po tayo. Amen po. Dito po talaga, mayroong spirit of infirmity. Sinabi ni Jesus, malaya ka na. Hallelujah. Mga kapatid, hindi kaya natin sa pakiusap, sa kakayahan na susunod ang demonyo. Pero ang kapamalaan ibinigay na sa atin. Sabi, lahat na ng kapangyarihan ibinigay na sa atin. Kay Kristo at ibinibigay sa atin na mga mananampalataya magpapalayas ng demonyo. Hindi sa iyong pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Si Jesus ay nagturo. Hindi lamang siya nagturo, siya ay nagpalaya. Hindi lamang po nagpalaya, siya po ay nagpagaling. Nung lumaya siya sa spirit of infirmity, tingnan po nyo ang nangyari. Ang sabi doon, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri
sa Diyos. Hallelujah. Yung binasa kanina sa opening, yung pong dinadala sa pintuan ng maganda, siya po ay mula pagkabata, isinilang, siya po ay pilay. Umaasa siya ng limos, paulit-ulit, yun lamang. Pero pagtingin niya kay Pedro, Juan, umaasa ng limos, talagang living by faith din itong mga alagad na ito. Sabi, pilak at ginto ay wala ako. Kung sa Batangas naku, ay wala akong kwarta. Pero kahit wala akong kwarta, merong higit na mahalagang ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Isipin nyo, ang tagal na panahon, siya po ay may karamdaman. Katulad ng babae na ito, ang tagal na panahon na may karamdaman. Pero sa kalooban ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. Kung pagagalingin ng Panginoon, pagagalingin ng Panginoon. Kasi makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Pareho lang Tumayo, lumundag, pumunta sa templo, naglulundag at nagpupuri sa Diyos. Ito rin po, tingnan po niyo nangyari. Baluktot ang likod, kuba, hindi makaunat for 18 years, pero nung ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay, sabi doon, daglian, siya po ay nakatayo. Siya po ay nakatayo ng tuwid at nagpuri sa Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon ay nagturo. Siya po ay nagpalaya na may compassion at siya po ay nagpagaling. Purihin ang Diyos. Hindi lamang yun ang ginawa ng Panginoon kasi hindi lahat natuwa doon sa kanyang ginawa. Araw ng pamamahinga. Ano yung katwiran tagapamahala ng sinagoga? Sabi niya, marami namang araw Huwag ngayon. Napakaraming araw, huwag lang ngayon. Pwede kayo bumalik. Hindi araw ng Sabat. Hindi kanyo pwedeng ipagpaliban yan. Kasi yung pagpapagaling, gawain niya ng isang doktor, nagtatrabaho yon. Kaya bawal sa kanila yon. Kaya sabi ng tagapamahala na sinagoga, huwag lang ngayon. Pwede nyo ibalik. Parang sinasabi, yang may sakit na yan, pwedeng babalikan dito. At kung gusto niyo talagang pagalingin, guro o rabbi, Jesus, pumunta na lamang, huwag lang ngayon. Tila baga parang sinasabi, concern na concern sa tradisyong dapat magpahinga. Di ba? Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, mga hipokrito kayo. Hypocrite. Bakit? Sapagkat sa araw din ng Sabat, pinapayagan nyo ng inyong mga hayop na inaalagaan, pinapainom. Pinapainom ninyo, pinapayagan ninyo sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito, anak ni Abraham, kapatid nyo ito. Sabi ni Jesus, kapatid nyo ito. And yet, yung hayop, inaalagaan nyo, tinatagpo ang pangangailangan. Tapos ngayon, pagagalingin, ayaw ninyo. Yun ang sinabi ng Panginoon. Alam ninyo, kahit na alam ni Jesus, may magagalit sa Kanya, laban sa Kanyang gagawin, pero nyo, hindi mapipigilan ang Kanyang compassion na tagpuin ang pangangailangan. Kasi higit sa pangangailangan ng hayop, mas mahalaga sa Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen po. Hindi siya napigilan. Alam niya, may kukontra sa Kanya, merong hindi aayon sa Kanyang gagawin. Pero alam ninyo, mga kapatid, nasa puso ng Panginoon, yung sundin ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, may nagalit sa Kanya, opo. May kumontra sa Kanya, opo. Ang katunayan, higit na pagkontra na ginawa ng mga tao, kasi nasa late na ministry niya dito sa lupa, malapit na siya na mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Higit sa sinabing ito ng tagapamahala ng sinagoga, ay yun pong ginawa sa ating Panginoong Jesus nang inialay niya ang Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid sa Panginoon, si Jesus ay nagsaway. 14 to 17, hindi po napigilan
na kahit na mayroong mga taong ayaw ng kanyang ginagawa, still, tinagpo niya ang pangangailangan ng babaeng pinahirapan ng mahabang panahon. Salamat sa kahangahangang gawa ng Panginoon. Meron pong mga debate, meron pong mga diskusyon na uso pa ba ang miracles sa ating kapanahunan? Meron pa bang mga miracle sa panahon natin? Mga kapatid, hindi po tumitigil ang Panginoon sa kanyang mga kahangahangang gawa. Kasi hindi tumitigil ang katotohanan ito. Ito po ay masasabi. Hindi po tumitigil ang katotohanan na merong mga pangyayari sa ating mga buhay na lampas sa kakayahan ng tao. Na walang ibang maaasahan kundi ang Diyos na makapangyarihan. Na kapag dumating ito at naranasan natin sa buhay na ito, walang iba kang pasasalamatan kundi ang Panginoon. Kasi hindi kaya ng doktor, hindi kaya mo, hindi kaya ng sinuman, pero ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sino ang iyong pupurihin? Sino ang iyong pasasalamatan? Ang Diyos na makapangyarihan. Hindi po tumitigil sa kahangahangang gawa ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga kapatid, hindi ba maituturing na miracle pagdating ng ng araw sa ating mapalad na pag-asa, ang patay ay mabubuhay? Yun po'y darating pa. Miracle po yun. Sino bang kayang bumuhay ng patay? Wala. Hindi ba isang miracle na maituturing na bigyan ka ng katawang hindi na masisira, hindi na magkakasakit? Kasi normal ngayon, ang katawan natin, sumasakit ang tuhod, yung gilingan hindi na marinig, yung mata ay lumalabo. Pero darating ang time, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala na mga dating bagay na ating iniiyakan dahil sa mga karamdamang ito. Darating po yun, bibigyan tayo ng perpektong katawan. Hindi ba isang miracle din pagdating ng araw, sa kanyang second coming, ikay sasalubong sa Panginoon? Kaya mo bang talunin ang alapaap? Hello mga kapatid, miracle po yun na ikaw ay sasalubong sa Panginoon. Kaya yung tanong na, uso pa bang miracle ngayon? Hindi lamang ngayon. Pagdating ng mga araw na lubusin ng Diyos ang kaligtasan, patuloy na gagawa ang Diyos ng miracle. Habang gumagawa ang kaaway, hindi titigil ang Panginoon sa kanyang kahangahangang gawa dahil ang gusto ng kaaway, sirain, wasakin ang buhay ng tao. Pero ang gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat. Meron tayong makapangyarihang Diyos. Sabi ni Satanas, lumuhod ka sa akin. Hindi po kailanman gagawin ng Panginoon yun. Kasi ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ang sabi ng aklat ng Pilipos, na sa pangalan ni Jesus, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, lahat, kahit ang mga demonyo, ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kahanga-hanga ang ating Panginoon. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. At sa challenge ko po sa inyo, sa bawat isa, yes, ang Panginoon nagpagaling, nagpalaya po siya ng mga inaalihan, bumuhay ng patay, napagod sa kanyang pangangaral. He went where the people were. Hindi po siya nagtayo ng isang istasyon na, kayo na pumunta sa akin. No. Siya ang pumunta sa nangangailangan. Ginawa po niya yon dahil sa pagmamahal. Pero higit pa doon, hindi higit sa kalakasan at kapangyarihan ang ibinahagi niya. Yung mahalagang meron siya ang inialay niya. Alam po niya kung ano? Yung kanyang buhay. Yung kanyang buhay
na inialay para sa atin. Na sinasabi dito ang masidhi niyang pagnanais na tayo ay Kanyang iligtas. Ito po ay nagpapahayag sa atin kung gaano kakahalaga, kung gaano kakaimportante sa Kanya. Na hindi kayang pawiin ng mga sitwasyon. Panginoon, ako po may sakit. Panginoon, ako po ay may pangangailangan ganito. Siguro po hindi mo ako mahal. It is a deception. Hindi tunay yan. Nasa pamamagitan ng mga maliliit na pangyayaring ito, Lord, napakasakit ng aking likod, napakasakit ng tuhod, siguro hindi mo ako mahal. Hindi tunay yan. Kasi yung pinakamahalagang meron sa Kanya, pinakamahalaga ng langit, pinakamahalagang meron siya, ay ibinigay sa iyo at sa akin. Wala nang papantay doon yung buhay na inialay sa krus dahil sa Kanyang mayamang pagmamahal sa atin. Kaya sa anumang sitwasyon na ating pinagdaraanan, hindi mapapawi at hindi po maitatanggi ang katotohanan. Mahalaga ka at mahal ka ng ating Panginoon. Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa. Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kaya po ang aking challenge sa inyo, ang Diyos ay may panahon para tugunin po tayo. Huwag po tayo maiinip. Ito po 18 years. Lord, 2 taon na, 3 taon na. Kapag kalooban ng Diyos, ibibigay yon. At kung hindi mangyari yung gusto mo, merong pinakamabuting gusto ang Panginoon. Amen? Yun ang the best, yung kalooban ng Diyos. Kahit alam ng Panginoon na maraming magagalit sa Kanya, sa Kanyang pagpapagaling, di siya kayang pigilan nito dahil sa Kanyang pagmamahal at malaking malasakit sa atin. Kahanga-hanga ang gawa ng tayo po'y tumayo. Awitin natin yung pong kahanga-hanga. Hallelujah. Praise God. Hanggang ngayon, meron pong miracles. Hanggang ngayon. Kasi kagaya ng binanggit ko, dahil dumarating tayo sa sitwasyon at pagkakataon, di natin kaya. Lampas sa kakayahan natin at na maging ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero isang katotohanan ang alam natin, there is nothing too hard for the Lord. There is nothing impossible with Him. All things are possible with God. Mula sa wala, siya po'y lumikha. Walang mahirap sa Diyos. Ang Panginoon po ay kasama po natin. Siya po'y naririto. At kung meron tayong mabigat na pinagdaraanan, ang pinakamaigi na gawin natin, ibigay natin ito sa Panginoon. Surrender natin ito sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Kasi sa Panginoon ay walang imposible. Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo si Jesus ay makapangyarihan? Si Kristo ay buhay at kaya niyang kumilos sa Kanyang kaparaanan upang ikaw ay tagpuin ayon sa Kanyang banal na kalooban. Ang gusto lamang niya, magtiwala ka sa Kanya. Umasa ka sa Kanya. Hallelujah. Anak ka, aming Panginoon, kami namamangha sa iyo. Nais mo ng pagbabago ng buhay na hindi mo magawa. Kahit sa anong pagpumilit, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. I-surrender mo ito sa Panginoon. Gagawa siya sa iyong buhay. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, palalayain ka ng Panginoon. Paman, kahanga-hanga ka, Panginoon.
dakilang Diyos na inialay ang buhay sa krus upang tayo mapatawad, upang tayo maligtas, upang tayo mapalaya, upang tayo mapagaling sa anumang sakit at karamdaman. He is our provision, our healer, deliverer. Hallelujah. Kapangyarihang Diyos, laging sa'yo pagsambat. Nakamamangha si Jesus sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Gagawa siya sa iyong buhay. Maniwala ka. Surrender mo lamang sa Panginoon. Sa iyong kakayahan, limitado, mayroong gagawin ng Diyos. Oh, puno ng pag-ibig, manunubos ng buong daigdig, magpakailas Hallelujah. Lahat ng gawa ng kaaway ay luluhod sa iyong pangalan. Lahat ng karamdaman ay yuyuko sa iyong pangalan. Ang aming pong mga pangangailangan, anumang kasalatan ay yuyuko sa iyong pangalan. Lord, dahil alam namin ang katotohanan, walang mahirap sa aming Panginoong Heso Kristo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maranasan ng iyong mga lingkod ang kalayaan. Maranasan ng iyong mga lingkod ang iyong katugunan ayon sa iyong kalooban. Gumawa po kayo sa kanilang mga buhay. Sila na matagal na naghihintay ng katugunan. Lord, sa iyong kapanahunan, sa inyong tamang panahon, Lord, maranasan niya ito in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat. Walang anumang hadlang na pwede pong makapigil. Walang anumang hadlang na pwedeng makaantala sa inyong nais gawin sa kanyang buhay. Siya na umaasa, siya na nakatingin, siya nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay hindi mapapahiya. Dahil ang aming Panginoon ay mahabagin, ang aming Panginoon ay puno ng pagmamahal at malasakit. Oh, hallelujah. Hallelujah. We come against all the spirit of infirmity in the name of Jesus. In the name of the Lord. In the name of Jesus. Lord, hallelujah. You are the Messiah. Ikaw ang tagapagpalaya. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw, Panginoon,
ang Diyos naming makapangyarihan. Kay Kristo, meron kaming katiyakan. Kay Kristo, meron kaming kapayapaan. Kay Kristo, meron kaming pag-asa. Si Kristo ang lahat po sa amin. Si Jesus ang lahat po sa amin. Dakilain ka sa aming kalagitnaan, aming Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tanggapin niyo sa pangalan ni Jesus ang pabor ng Panginoon, ang katugunan ng Panginoon. In the name of Jesus. Tulad ng lalaking pilay na pinalakad ay nagpuri sa Diyos. Tulad ng babae na for 18 years ay kuba, pinagaling ng Panginoon. Pagkatapos nito, sila'y nagpuri sa Panginoon. Hallelujah! Kami na naririto na nakaranas ng inyong pong dakilang gawa, nais naming sabihin, purihin ang Panginoon. Tunay na ikaw ay buhay. Tunay na ikaw ay Diyos na tumutugon. Lord, maraming salamat. Dahil may ginawa kayong kahanga-hanga sa umaga na ito. Uuwi sila na inyo pong kinatagpo, hindi po katulad ng babae ang sabi, nang ipatong niya ang kanyang mga kamay. Nang ipinatong niya ang kanyang kamay, tumayo ng tuwid ang babae at nagpuri sa Panginoon. Lord, by your Spirit, hipuin mo ang puso ng iyong mga lingkod sa oras na ito. Lay on your hand upon each and every one of us. Ipatong nyo ang inyong makapangyarihang kamay sa bawat isa na naririto at sa inyong kahangahangang gawa. Hindi lamang ito narinig, hindi lamang ito napaniwalaan, kundi hayaan na sa pag-uwi nila, taglay nila ang karanasan ng kahangahangang gawa ng aming Panginoon. In the name of the Lord. Maraming salamat. Hindi po kayo tumitigil. Hindi kayo nagpapahinga sa inyong paggawa. Sa kabubuti ng bawat umiibig at nagtitiwala sa Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat na nakaranas ng pagtagpo ng Panginoon ay nagsabi ng Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makaupo na. Salamat po.